Naalala ko pa ang mapagpasyang umaga noong taon na iyon nang lisanin ng aming pamilya ang nagyayelong taglamig ng Moscow sakay ng eroplano, bitbit ang munting pag-asa na ang malayo at bansang ito sa silangan ang makapagliligtas sa aking munting anak. 8 taong gulang pa lamang si Anya na may inosenteng asul na mga mata, ngunit nagtataglay ng sakit na hindi nararapat maranasan ng sinumang bata. Ang puso niya, ayon sa mga doktor sa Europa, ay labis ng humina. Pinayuhan nila kaming ihanda ang aming sarili, ngunit paano maghahanda ang isang ama para sa ganoong bagay? Nagpunta ako sa Germany, Austria, France at maging sa Amerika, ngunit lahat sila ay umiling. Ang mga modernong gusali ng ospital, makinang at maliwanag, ang mga doktor na tila bakal sa kalamigan, ngunit walang sinuman ang nagtangkang iligtas ang aking anak. Sabi nila, masyadong mataas ang panganib at hindi nila tatanggapin ang kaso. Ngunit sa huli, ipinadala kami ng tadhana sa Pilipinas, isang lugar na dati ay alam ko lamang sa pamamagitan ng mga larawan sa turismo at malalabong kwento. Akala ko, ito ay isang maliit na bansa, mainit at may kakulangan. Tiyak na hindi ito maihahambing sa kanluran pagdating sa medisina. Ngunit nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport at masilayan ko ang mapula-pula at sinag ng araw sa kalangitan, hindi ko inaasahan na iyon ang lugar na magpapabago sa buong buhay ko. Nang biglang mawalan ng malay si Ania sa eroplano, ang mga Filipinong medikal na kawani ay tumakbo papalapit tulad ng mga mandirigma. Walang pag-aalala, walang pagdadalawang isip. Sinalubong nila ang aking anak ng maiinit na kamay at mga matang puno ng determinasyon. Ilang minuto lang ang lumipas at dinala kami sa isang ospital na, sa aking unang tingin, ay tila luma na. Ang pader ay kupas na. Ang pasilyo ay hindi kasing lawak tulad sa Europa, ngunit ang mga matang nakatingin sa akin, ang mga mata ng mga doktor, ay mas maliwanag kaysa sa anumang ilaw. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala ko si Dr. Marisa, isang maliit na babaeng Pilipino, nakapusod ang buhok, may madilim na mga mata, at boses na mainit tulad ng araw sa timog. Tiningnan niya si Anya, pagkatapos ay ako, at nagbigay ng isang pahayag na nagpabago sa lahat. Gagawin namin ang lahat. Hindi kami susuko. 4 na salita lamang, hindi susuko. Ngunit nagpainit ito sa puso ng isang desperadong ama tulad ko. Sa Europa, sinabi nilang imposible. Dito, sinabi nilang lalaban sila. At nagsimula ang labanang iyon kaagad sa gabing iyon. Sa lupaing akala ko ay atrasado. Ngunit dito, ginawa nila ang hindi nagawa ng buong mundo. Sa sandaling dinala si Anya sa emergency room, pakiramdam ko ay lumiit ang mundo sa 4 na puting pader na may maanghang na amoy ng disinfectant. Tila lahat ng tunog ay nalunod at tanging ang mabigat na tibok ng sarili kong puso ang naririnig. Nakahiga doon ang aking munting anak. Bahagyang nakapikit ang mga mata, ang hininga ay mahina na parang mawawala anumang oras. Lumapit si Dr. Marisa, ang kanyang tingin ay matalim at nakakagulat na kalmado. Sa gitna ng pag-aalala ng isang ama na tulad ko, ikaw ang tanging maaasahan. Mabilis ngunit malinaw siyang nagsalita. Ang bata ay may malalang arrhythmia, kailangan nating kumilos agad. Kung maaantala pa, napakadelikado, delikado. Narinig ko ang salitang iyon at halos manghina ang aking mga tuhod. Ngunit ang mas nakakagulat sa akin ay hindi ang kalagayan ni Anya kundi ang kumpiyansa at determinasyon ng Filipinong grupo. Hindi sila mukhang natatakot, hindi nagdadalawang isip, hindi nagpapaligoy-ligoy tulad ng maraming ospital sa Europa na pinuntahan ko. Isang bagay lang ang ginagawa nila, nagliligtas ng buhay. Inilabas ako sa pasilyo, ngunit may nakita akong bahagi sa pamamagitan ng bukas na salamin. Sa loob bumuhos ang puting ilaw sa munti kong anak. Mabilis na gumagalaw ang mga kamay ng mga doktor at nurse. Ang mga makina ay tila hindi gaanong moderno, ngunit ang bawat galaw nila ay napakatumpak na nakakamangha. Nakatayo si Dr. Marisa sa gitna, parang isang konduktor na nagtutugtog ng orkestra, naghahanda ng catheter, sinusukat ang pulso, pinapanatili ang presyon ng dugo. Lahat sila ay nagtutulungan ng maganda. Walang nagtataas ng boses, walang natataranta, tanging matinding kalmado. Isang bagay na hindi ko pa nakita kahit sa malalaking ospital sa Europa.
Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng heart monitor sa isang mahabang beep at ang linya ng ECG ay naging magulo. Biglang kumirot ang aking puso. Isang nurse ang nagsabi, "Ventricular fibrillation." Nawalan ng ritmo ang puso niya. Gusto kong sumugod, gusto kong sumigaw. Ngunit hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Iyon ang sandaling ayaw makita ng sinumang ama. Ngunit sa loob ng silid, tanging si Dr. Marisa lamang ang nanatiling ganap na kalmado. Matapang siyang naghanda ng defibrillator. Huwag hayaang mawalan ng pulso ang bata. 1, 2, 3. Umalingaw-ngaw ang tunog ng shock dahilan upang mapayukod ako. Pagkatapos, 1 pulso, 2 pulso, 3 pulso. Ang linya ng ECG ay kumurap-kurap at bumalik sa isang mahina ngunit malinaw na alon. Nanginginig ang boses ng isang nurse. Tumitibok na ulit ang puso niya, "Doc." Napaupo ako sa upuan. Ang luha ay dumaloy na parang matagal nang naipon. Ngunit hindi pa tapos ang labanan. Ipinagpatuloy ni Dr. Marisa ang pag-iinterbensyon sa pangunahing ugat, ang lugar na seryosong nakabara at halos tuluyang itigil ang munting puso. Tinawag niya ang balloon. Isang maliit na kagamitan ang ipinasok sa ugat. Ang lahat ng galaw ay tumpak, tulad ng isang perpektong kalkulasyon. Pagkatapos ay nagsalita si Dr. Marisa ng mahina ngunit puno ng kapangyarihan. "Bukas na." 2 salita lamang. Ngunit para sa akin, iyon ang pinakamagandang pahayag sa mundo. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Dr. Marisa at inalis ang kanyang maskara. Basa ng pawis ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag na parang nanalo sa isang malaking labanan. Sabi niya, "Ayos na si Anya. Bumalik na sa normal ang pulso. Matagumpay ang interbensyon." Napatili ako, niyakap ang kanyang balikat na parang isang matagal ng kamag-anak. Napasigaw ako, "Salamat Doc, salamat sa inyo. Salamat Pilipinas." Iyon ang unang himala. Isang himala na hindi ko inakalang magagawa ng isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas. Nang gabing iyon, nang ilipat si Anya sa recovery room, umupo ako sa tabi niya, hawak ang kanyang maliit, malambot at mainit na kamay. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan, naglakas loob akong maniwala na mabubuhay pa ang aking anak. At napagtanto ko rin ang isang bagay, ang mga Pilipinong ito, hindi lang nila ginagamot ang puso ni Anya, ginagamot din nila ang matigas kong puso. Natapos ang unang intervention, ngunit matagal bago bumalik sa normal ang tibok ng puso ko. Hindi pa ako nakaranas ng ganoong matinding tensiyon sa buong buhay ko. Ngunit nang magmulat ng mata si Anya, ang kanyang mahabang pilikmata ay bahagyang kumikislap tulad ng pakpak ng paru-paro. Alam kong nagsimula na talaga ang himala. Ang malambot na dilaw na ilaw sa kisame ng recovery room ay tumama sa kanyang munting mukha. Tumingin siya sa paligid pagkatapos ay sa akin at bumulong ng isang pangungusap na nagpahigpit sa aking lalamunan. "Tay, buhay pa po ba ako, Tay?" Mabilis akong yumuko at hinawakan ang kanyang kamay. Ang maliit na kamay na kakaibang uminit. "Oo, anak, buhay ka na. Salamat sa mga kamangha-manghang Pilipino." Mahina si Anya ngunit bahagyang nakangiti ang kanyang labi. Ang ngiting iyon ay mas maganda para sa akin kaysa sa kalangitan ng Moscow sa tuwing umuulan ng niyebe sa taglamig. Pumasok si Dr. Marisa, suot pa rin ang puting coat, nakapusod ang buhok. Ang tingin ay malambing ngunit matatag. Tiningnan niya si Anya at pagkatapos ay bumaling sa akin. Magiging ayos siya, ngunit kailangan ng mahigpit na pagsubaybay. Ang ugat na binuksan ay mahina pa ang puso. Tumango ako ng paulit-ulit, pakiramdam ko ay nakikinig ako sa isang tao na lubos kong pinagkakatiwalaan. Kakaiba iyon. Hindi pa ako nagtiwala sa sinuman ng ganoon kabilis. Nakakita ako ng 12-dosenang mga doktor sa Europa at Amerika. Marami sa kanila ang may mataas na pinag-aralan, tanyag na pangalan, ngunit walang sinuman ang nagbigay sa akin ng kapayapaan ng loob sa isang tingin lamang tulad ni Dr. Marisa. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng responsibilidad. Bawat tibok ng puso ng bata ngayon ay napakahalaga, ngunit naniniwala akong gagaling si Anya. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong lubos akong naniniwala sa isang bagay ng walang dahilan. Nang gabing iyon, isang batang nurse na nagngangalang Sofia ang nagdala ng isang maliit na mangkok ng lugaw. Ang bango ay may bahid ng luya.
Inilapag niya ang mangkok sa mesa at sinabing, mahina pa po siya, mas madaling tunawin ang lugaw. Tiningnan ko siya, isang estranghero, bata, hindi niya ako kilala, ngunit inaalagaan niya ang aking anak na parang sarili niyang pamilya. Tinanong ko siya, gabi na kayo nagtatrabaho, hindi ba? Bakit nagluto pa kayo ng lugaw? Ngumiti siya ng mahinahon. Kasi po naawa ako sa bata. Umuulan sa labas, baka giniginaw ang tiyan niya. Narinig ko iyon at biglang may kakaibang pakiramdam sa aking puso. Sa loob ng maraming taon sa pagnenegosyo, sanay ako sa mga taong nagkukwenta, sanay ako sa mga serbisyong sinusukat sa pera, sanay ako sa kalamigan ng malalaking ospital. Ngunit dito, isang Filipinong nurse ang nagulat sa akin sa pamamagitan lamang ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Sabi ko, salamat ate. Maraming salamat talaga. Ngumiti si Sofia at iwinagayway ang kamay. Wala po iyon kuya. Ang mga Pilipino po, nagmamalasakit sa sinumang may sakit. Natahimik ako. Isang payak na pahayag, ngunit nagpainit sa aking puso. Sa unang gabi pagkatapos ng operasyon, umupo ako sa tabi ng kama ni Ania. Tahimik siyang natutulog, regular ang hininga, mas mapula ang mukha kaysa kaninang hapon. Sa labas ng bintana, maingay pa rin ang Maynila sa gabi. Ang mga sasakyan ay malayo pa rin ang tunog, nagsasama-sama tulad ng maliliit na ilaw. Ipinatong ko ang aking kamay sa noo at matagal na tinitigan ang kisame ng silid. Bakit tumanggi ang mga tao sa Europa? Bakit dito? Nagpasya silang iligtas siya kahit na napakataas ng panganib. Bakit ang Pilipinas, isang bansa na akala ko ay atrasado, ay ginagawa ang hindi nagawa ng buong mundo? Siguro, napakarami kong pagkakamali. Kinabukasan, nang sumikat ang unang sinag ng araw sa bintana, nagmulat ulit si Ania. Sa pagkakataong ito, mas maliwanag ang kanyang mga mata, puno ng buhay. Tay, gusto ko pong umupo. Nag-alala ako. Teka muna, anak, tatawag ako ng doktor. Pumasok si Dr. Marisa sa tamang oras, tumingin kay Ania at ngumiti. Sige, tutulungan kita. Maingat niya itong inalalayan, naglagay ng unan sa likod. Sumandal si Ania, huminga ng malalim, at hinawakan ang kamay ni Dr. Marisa. Doc, salamat po sa pagligtas sa akin. Hinaplos ni Dr. Marisa ang ulo niya, ang boses ay malambing tulad ng hangin. Ang galing mo anak, ikaw ang pinakamalaking mandirigma. Tiningnan ko ang dalawa, isang batang Russian at isang Filipinong babaeng doktor, at biglang nakaramdam ng kakaibang koneksyon sa aking puso. Ang pagmamalasakit na lumalampas sa kulay ng balat, lumalampas sa hangganan, lumalampas sa mga takot na nilikha ng tao. Ang mga unang araw ng paggaling ni Ania ay nagbukas ng aking mga mata sa isang iba't ibang mundo. Hindi kailangan ng matatamis na salita, hindi kailangan ng matataas na pilosopiya, sa pamamagitan lamang ng maliliit at malambot na mga aksyon. Isang mangkok ng lugaw sa gabi, isang mainit na tuwalya, isang nakasisiglang ngiti. Isang tingin na puno ng pag-asa ni Dr. Marisa. Ang lahat ng ito ay nagpalambot sa aking puso. Hindi ko alam na ito pa lamang ang simula ng mga susunod na himala. 4 na araw pagkatapos ng unang intervention, mas gising na si Ania. Maaari na siyang sumandal sa unan, humawak ng krayola, at gumuhit ng inosenteng mga larawan ng bata. Bawat guhit niya ay parang isang ugat na muling nabuhay, nagpahinga sa amin ni Olga ng unti-unti. Akala ko, nalampasan na namin ang pinakamapanganib na yugto. Akala ko, mula rito ay pagpapagaling at pagpapahinga na lamang, ngunit ang buhay, minsan, ay walang puso at muling sinusubok ang mga tao. Sa araw na iyon, ang kalangitan ng Maynila ay kakaibang maliwanag, ang manipis na puting ulap. Ang sikat ng araw ay tumatama sa bakuran ng ospital tulad ng gintong pulot. Naghahanda ako ng gatas para kay Ania, nang bigla siyang huminto sa pagkulay. Ang kanyang maliit na kamay ay bahagyang nanginginig at binitawan ang lapis sa kama. Tay, masakit po. Nanginginig ang kanyang boses. Inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib na parang pilit niyang pinipigilan ang kanyang puso. Namutla ang kanyang mukha at ang kanyang labi ay nagkulay abo. Nag-alala ako. Saan masakit anak? Sa puso mo ba? Huminga ka. Huminga ka ng malalim, anak ko. Ngunit hindi sumagot si Ania. Nakahilig siya sa unan. Hinihingal. Sumigaw si Olga para humingi ng tulong. Isang nurse na malapit ang tumakbo papasok,
Tiningnan ang bata sa loob ng 1 segundo at agad na pinindot ang red alarm button, tinawag si Dr. Marisa, bumalik ang arrhythmia. Ang puso ko ay tila sinasakal. Gusto kong buhatin ang anak ko at tumakbo, ngunit ang aking mga paa ay tila nakadikit sa sahig. Sa loob lamang ng ilang segundo, napuno ng mga doktor at nurse ang silid. Napakabilis ng lahat kaya hindi ko naunawaan. Inilagay si Anya sa stretcher, ikinabit ang mga kable, ibinigay ang oxygen. Ang monitor ng puso sa tabi ay nagpapakita ng magulong mga alon na umaakyat at bumababa ng hindi regular tulad ng desperadong sigaw ng tulong. Dumating si Dr. Marisa, habang naglalagay ng guwantes, nagbigay ng utos. Dalhin siya agad sa intervention room. Baka muling nabuo ang blood clot. Nanginginig kong hinawakan ang kanyang kamay. Doc, ayos lang ba ang anak ko? Pakiusap, huwag ninyo siyang hayaang mamatay. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Maliit ngunit malakas ang kamay. Hindi ko siya hahayaang mawala. Maniwala ka sa akin. 3 salita lamang. Maniwala ka sa akin. Ngunit sapat na iyon upang hindi ako bumagsak sa kinatatayuan ko. Tumayo ako sa labas. Mahigpit na nakahawak ang 2 kamay hanggang sa dumugo. Ang pinto ng intervention room ay muling sumara sa harap ko, tulad ng hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa loob, naririnig ko ang mabilis na pag-utos ni Dr. Marisa. Masyadong bumaba ang pulso, ihanda ang shock, may dagdag na bara sa ugat, kailangan ng ibang daan, panatilihin ang oxygen, panatilihin ang presyon. Lahat ay nagaganap sa gulo, ngunit mayroon pa ring hindi mapagkakamali ang koordinasyon. Pagkatapos ay biglang nagbigay ng mahabang tunog ng babala ang monitor ng puso. Napahinga ako ng malalim. Isang nurse sa loob ang nagsabi, "Halos huminto na ang puso niya." Pakiramdam ko ay umindayog ang lupa at langit sa harap ko. Ngunit ang boses ni Dr. Marisa ay umalingaw-ngaw. Mababa, matatag, at puno ng kapangyarihan. Huwag hayaang mawalan ng pulso ang bata. Ihanda ang balon ulit, ipasok ng dahan-dahan. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay hindi lang siya nakikipaglaban sa kamatayan, kundi nakikipagbuno sa tadhana upang mapanatili ang buhay ng aking anak. Pagkatapos, 1 segundo, 2 segundo, 5 segundo, narinig ko siyang sumigaw. Bukas na. Tumataas na ulit ang pulso, tiyakin ang kaligtasan. Hindi ko alam kung kailan ako umiyak, alam ko lang na napaluhod ako. Nakatakip ang kamay sa mukha at patuloy na sinasabi ang 2 salita. Salamat, salamat, salamat. Lumabas si Dr. Marisa, basang-basa ng pawis ang mukha. May ilang buhok na nakalawit, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag tulad ng apoy. Mahina siyang nagsalita. Ang boses ay mababa ngunit puno ng buhay. Nakaligtas na si Anya, naalis na ang pangalawang blood clot, bumalik na sa normal ang pulso. Lumapit ako at niyakap ang kanyang balikat, walang masabi maliban sa mga hikbi. Napaluhod si Olga sa sahig, nakatakip ang mukha at umiiyak ng malakas. Ang buong pasilyo ng ospital sa Pilipinas ay tila tumigil, tanging ang tunog lamang ng pulso ng aking anak, ang unti-unting lumalakas na umalingaw-ngaw sa pintuan tulad ng isang awit ng buhay. At nagsimula akong mas maunawaan ang puso ng Pilipino. Sa bawat pagliligtas ng bansang ito sa aking anak, pakiramdam ko ay mas maliit ako ng kaunti, mas mapagkumbaba ng kaunti. Ang mga Pilipino, hindi lang nila iniligtas ang isang kaso ng sakit, tinuturuan nila ako. Isang lalaki na masyadong matagal nang nabuhay sa kayamanan at pagmamataas, na matutong yumukod sa kabaitan. Tiningnan ko, si Dr. Marisa, tiningnan ang pangkat ng mga nurse na nakahinga na pagkatapos ng interbensyon at sinabi sa sarili, walang lugar sa mundong ito ang nagpabigat sa loob ko tulad ng Pilipinas. Ang pangalawang himala ay nangyari, ngunit hindi ko inasahan na ang pangatlong trahedya na mas nakakatakot ay naghihintay. Pagkatapos ng pangalawang krisis, ang pagtigil ng pulso na halos kumuha sa buhay ng munting bata. Pakiramdam ko ay dumaan ako sa isang mahabang labanan na halos ubos na ang aking kaluluwa, ngunit kakaiba, mas mabilis gumaling si Anya kaysa sa inakala namin. 1 araw lamang pagkatapos, nagmulat na siya. 2 araw pagkatapos, maaari na siyang umupo sa tulong. 3 araw pagkatapos, maaari na siyang humawak ulit ng Crayola. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay.
Ang mga kamay na dating namumula sa gitna ng sandali ng kamatayan, ngayon ay maliksi at malambot, gumuguhit ng baluktot ngunit kaibig-ibig na mga hugis ng puso. Umupo ako sa tabi at mahinang nagtanong, "Ania, gusto mo bang gumuhit ng isang tao?" Ngumiti siya at tumango. "Iguguhit ko po si Doc Marisa at ikaw, Tay, at ang mga nurse din." Naramdaman kong kumirot ang aking lalamunan. 8 taong gulang pa lamang si Ania, ngunit ang paraan ng kanyang pagsasalita ay nagparamdam sa akin na nakita niya ang lahat ng pagod, pag-aalala, at pagmamahal ng Filipinong medikal na pangkat. Mahina siyang nagsalita, "Tay, gusto ko po dito. Lahat po sila nagmamahal sa akin." Ang simpleng pahayag na iyon ay tumama sa aking puso. Ang aking anak, isang bata mula sa isang bansa ng niyebe, isang lugar ng modernong lipunan at kaayusan, ay nakakaramdam ng pinakamalaking kapayapaan sa isang maliit na ospital sa Pilipinas. Ang pader ay medyo luma, ang sahig ay hindi makintab, ang mga makina ay hindi ang pinakabago. Dumaan ako sa maraming magagarang ospital sa Moscow, Vienna, Paris, ngunit ang lugar na nagpangiti sa aking anak ay isang ospital sa silangan, isang lugar na dati ay hindi ko pinapansin. Sa umagang iyon, bumisita si Dr. Marisa. Mabilis pa rin siyang lumakad. Maliit ang kanyang tindig, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag na parang hindi pa nakaranas ng pagod. Tinanong niya si Ania, "Kumusta ka ngayon, anak?" Ngumiti si Ania. "Malakas na po ako, Doc Marisa. Hindi na po masakit." Hinaplos ni Dr. Marisa ang ulo niya ng mahinahon. "Mabuti naman, ngunit mahina ka pa. Kailangan mong sumunod sa doktor. Naiintindihan mo?" Tumango si Ania nang malakas, nanginginig ang kanyang pigtails. Tiningnan ko ang eksenang iyon at nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pakiramdam sa aking puso. Hindi na ito pasasalamat, ito ay paggalang at paghanga. Sabi ko kay Dr. Marisa, "Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ginagawa ninyo ang lahat, kayo at ang inyong pangkat, dito. Sa maraming lugar sa mundo, tinanggihan nila ang anak ko dahil masyadong mapanganib ang kaso. Ngunit dito, walang tumanggi." Ngumiti si Dr. Marisa ng bahagya. "Sa Pilipinas, kuya, kapag naging pasyente ka na, hindi kami nagtatangi sa mahirap o mayaman, Pilipino man o dayuhan, lahat ay may karapatang mabuhay." Natahimik ako. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na tubig na dumaloy sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso. Dumaan ako sa maraming mayayamang bansa, sibilisado at umuunlad, ngunit hindi pa ako nakarinig ng ganoong pahayag mula sa isang doktor. Sa mga araw na gumagaling si Ania sa pangalawang pagkakataon, mas napansin ko ang maliliit na bagay sa paligid. At ang bawat maliit na bagay ay nagparamdam sa akin ng hiya dahil sa aking dating mga paghuhusga. Isang batang Pilipino ang nakahiga sa katabing kama. Sa tuwing napapagod si Ania, inilipat niya ang kanyang maliit na teddy bear at sinabing, "Ate, yakapin mo para hindi ka na masaktan." Isang inang Pilipino ang nakakita kay Olga na nagkakaproblema sa pagkuha ng mainit na tubig at agad na tumakbo, "Ate, ako na po. Bantayan mo na lang ang bata." Isang batang nurse na galing sa night shift ay nakangiti pa rin at nagtanong sa akin, "Nakakatulog po ba kayo, kuya? Kailangan niyo pa po ba ng tuwalya?" Hindi sila kamag-anak ko, wala silang utang na loob sa akin, ngunit tinatrato pa rin nila kami tulad ng pamilya. Tinanong ko ang sarili ko, bakit sa aking sariling bayan, kung saan mas maunlad ang buhay, ang mga simpleng bagay na ito ay bihira? Nang gabing iyon, dumaan si Dr. Marisa upang tingnan ulit si Ania. Mahimbing siyang natutulog, regular ang hininga, ang mukha ay payapa tulad ng isang anghel. Tumayo ako sa tabi ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay tumatama sa salamin na lumilikha ng malabong anino ng isang lalaking nagbabago na hindi niya pa alam. Mahina akong nagtanong, "Dr. Marisa, sa tingin mo, matagal pa bang mabubuhay ang bata?" Mahina siyang sumagot, "Hindi sigurado. Kuya Ivan, hindi ako nangangako ng hindi ko hawak, ngunit masasabi ko ito. Si Ania ay may napakalakas na puso at isang matibay na dahilan para mabuhay. Ang pag-ibig ng inyong pamilya." Nilunok ko ang aking hikbi. Tumingin siya sa akin. "At mayroon pang isang bagay. Kami at ang pangkat ay hindi siya pababayaan." 6 na salita lamang.
Ngunit ito ay tulad ng isang banal na pangako. Mahina akong nagsalita. Salamat, Doc, higit pa sa iniisip mo. Ngunit umiling si Dr. Marisa. Hindi niyo kailangang magpasalamat, kuya. Ginagawa lang namin ang dapat gawin ng isang tao. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Umupo ako, tiningnan ang aking natutulog na anak at inisip ang lahat ng nangyari. Ako, isang lalaking dating medyo mayabang, na nag-akalang alam ko ang lahat tungkol sa mundo, ay nakaramdam ng kakaibang liit sa harap ng kabaitan ng Pilipinas. At hindi ko alam, ang pangatlong at mas nakakatakot na pagsubok ay papalapit na. Ang mga araw pagkatapos ng pangalawang paggaling ni Ania ay lumipas sa kaligayahan na may halong malabong pag-aalala. Ngumiti pa rin siya, nagpinta pa rin, inosente pa rin tulad ng isang munting anghel na kararating lang mula sa isang malaking bagyo. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, naramdaman ko na mayroong hindi normal. Hindi dahil sa mahina siya, hindi dahil sa hindi pa gumagaling ang ugat, kundi dahil ako, isang ama, ay biglang nakaramdam ng kaba. Napakaraming beses ko nang nakita ang aking anak sa pagitan ng buhay at kamatayan, kaya sa tuwing bahagya siyang kumukunot ng noo, sa tuwing inilalagay niya ang kanyang kamay sa dibdib, kahit na dahil lang sa paghikab, kinakabahan ako at halos tumalon ang puso. Isang umaga, nakaupo si Ania sa tabi ng bintana, nagpipinta ng larawan na may asul na kalangitan at mga ibon. Umupo ako sa tabi niya, tinitingnan ang kanyang pagguhit na tila nakaka-relax at puno ng buhay. Nagtanong ako, "Ano ang iginuguhit mo, Ania?" Sumagot siya ng masigla, "Iguguhit ko po ang ibon na lumilipad, tulad ko. Gusto ko ring lumipad sa asul na kalangitan, ngunit gusto ko pong lumipad kasama kayo at si Doc Marisa." Bigla akong natigilan. "Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Saan ka pupunta?" Ikiniling niya ang kanyang ulo. "Hindi ko po alam. Napanaginipan ko lang po." Hinila ko siya sa aking yakap. Mabigat ang aking puso. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa aking likod na parang may binubulong ang tadhana na ayaw kong marinig. Nang hapon, dumating si Dr. Marisa upang tingnan siya. Tiningnan niya ang pulse monitor chart, ang mga resulta ng pagsusuri, at biglang bahagyang kumunot ang kanyang noo. Agad akong nagtanong, "May problema ba, Doc?" Umiling siya. "Hindi naman dapat ikabahala, ngunit medyo abnormal ang pulso ng bata, hindi pa naman delikado, ngunit gusto kong mas subaybayan pa." Isang simpleng medyo abnormal ay sapat na upang mapatalon ang aking puso. Nagtanong ako, "Gaano ka abnormal?" Ipinaliwanag niya, ang pulso ng bata ay minsan lumilihis ng ilang milliseconds. Hindi ito masama, ngunit dahil sa espesyal na kasaysayan ni Ania, hindi ako pwedeng maging kampante. Pagkasabi nito, tiningnan niya si Ania, na inosenteng naglalaro pa rin ng krayola. Ang kanyang mga mata ay malambing, ngunit malalim. Siya ay isang malakas na mandirigma, ngunit mahina pa ang kanyang katawan. Kailangan nating maging maingat. Tumango ako, ngunit lalong bumibigat ang aking kalooban. Hindi iyon pampalubag loob, iyon ay isang babala. Nang hapon na iyon, bumuhos ang malakas na ulan sa Maynila. Ang hangin ay tumatama sa salamin ng bintana ng silid, tulad ng paghampas sa dibdib ng isang ama na natatakot sa isang bagay na hindi pa nangyayari. "Ania, nakatulog na," mahinang sabi ni Olga sa aking balikat. "Ivan, napansin mo ba? Parang mas pagod ang mukha niya kaysa kahapon." Mahina akong tumango. Napansin ko rin. Nagtinginan kami ng hindi nagsasalita, ngunit ang aming mga mata ay nagpahayag ng lahat. Ang pangatlong bagyo ay papalapit na. Bandang hating gabi, nakatulog ako ng sandali. Pagkatapos ay narinig ko ang hininga ni Ania na malakas na parang pinipigilan. Nagising ako. "Ania, anong nangyayari?" Nagmulat siya, hinawakan ang kanyang dibdib, at mahinang sinabi, "Tay, hirap po akong huminga." Sumigaw si Olga para tumawag ng nurse. Ilang segundo lang ang lumipas, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na mga yapak. Ikinabit ang heart monitor. Ang mga numero sa screen ay nagtatatalon at nanginginig tulad ng isang bangka sa gitna ng bagyo. Mabilis na nagsalita si Nurse Sofia. Lumalabas na naman ang arrhythmia. Tawagin agad si Dr. Marisa. Napatayo ako. Hindi maaaring mangyari ito. Hindi maaaring ito ang pangatlong beses. Ngunit unti-unting nangitim ang labi ni Ania, namutla ang kanyang balat, at putol-putol ang kanyang hininga.
Ang lahat sa silid na iyon, ang dilaw na ilaw, ang tunog ng ulan sa labas, ang tunog ng heart monitor ay biglang naging malamig. Lumitaw si Dr. Marisa, tumakbo papasok tulad ng isang kidlat. Hindi niya kailangang makinig ng paliwanag. Isang segundo lang na tingin sa monitor ay naunawaan na niya ang lahat. Mabilis siyang nagsalita ngunit malinaw tulad ng utos sa labanan. Dalhin ang bata sa intervention room ngayon. Ito ang palatandaan ng ikatlong pagbara. Pangatlong beses. Tila gumuho ang lupa at langit sa harap ko. Itinulak si Anya. Tumakbo ako. Ang puso ko ay halos sumabog. Narinig ko ang sinabi ni Dr. Marisa sa intercom, maghanda para sa emergency. Critical na kalagayan. Lumingon siya at tumingin sa akin ng isang segundo. Ang kanyang mga mata ay matapang ngunit sa likod nito ay nakatago ang isang determinasyon na hindi ko pa nakita. Kuya Ivan, maniwala ka sa akin ulit. Napatayo ako, mahigpit na nakahawak ang aking mga kamay. Alam kong ito ang magiging pinakamalaking labanan at maaaring ang huli na. Ang pasilyo ng ospital ay maliwanag, ang puting ilaw ay mahaba tulad ng walang katapusang tunnel. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher ay umalingaw-ngaw ng tuyo. Bawat pulso ay tila tumatama sa aking dibdib. Tumakbo ako sa likod ngunit ang aking mga paa ay tila hindi na sa akin. Bawat hakbang ay mabigat na parang dala ko ang buong bumabagsak na kalangitan. Nakahiga si Ania sa stretcher, maputla ang mukha, nangitim ang labi, nakapikit ang mga mata. Sa pagkakataong ito, walang inosensya, walang ngiti, walang pagiging gising tulad ng 2 beses noon. Nakita ko ang kanyang buhay na nawawala sa aking kamay. Naglalakad sa tabi niya si Dr. Marisa. Ang kanyang mga mata ay matalim, tulad ng talim ng mandirigma. Ang ilang hibla ng kanyang buhok ay bahagyang kumikislap sa hangin ng pasilyo. Wala siyang sinasabi, ngunit ang katahimikan na iyon ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw ng tulong. Nang sumara ang pinto, hinawakan ko ang malamig na salamin. Ang nakita ko sa pamamagitan nito ay ang mga anino lamang ng mga taong nakasuot ng puti na gumagalaw ng napakabilis kaya naging malabo. Ang mga tunog na umalingaw-ngaw, ang tunog ng alarma, ang mga nurse na nagtatawagan, ang mga kasangkapang metal na nagbabanggaan ay nagsama-sama sa isang nakakabingi na orkestra. Umiyak si Olga sa likod ko. Ivan, malalampasan ba ito ng anak natin sa pagkakataong ito? Hindi ako makasagot. Ako, ang lalaking dating kumpiyansa na nagmamay-ari ng isang malaking negosyo ay nakatayo doon na parang isang naligaw na bata. Isang bagay lang ang pumigil sa akin na bumagsak. Ang boses ni Dr. Marisa bago pumasok sa silid. Maniwala ka sa akin ulit. Sa pamamagitan ng salamin, nakita kong inilagay si Anya sa operating table. Sumindi ang operating light. Nagpadala ng matalim na puting ilaw sa munting katawan niya. Nagsimulang tumunog ang heart monitor, putol-putol, tit-tit-tit-tit-tit. Pagkatapos ay biglang gumulo ang linya ng ECG. Isang nurse ang nagsabi, ventricular arrhythmia. Malapit na siyang mag-ventricular fibrillation ulit. Narinig ko ito kahit sa pasilyo, masakit ang dibdib ko na parang sinasakal. Agad na nag-utos si Dr. Marisa, ihanda ang shock, panatilihin ang presyon, tingnan ang daan. Ngunit pagkatapos, inilabas ng heart monitor ang tunog na pinakakinatatakutan ko. T-i-i-i-i-i-i-i. Ang pagitan ng mga pulso ay walang katapusan ang haba. Napaluhod si Olga sa upuan. Kinagat ko ang labi ko hanggang sa dumugo. Hindi, anak, wag mo akong iwan. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Huminto ang puso niya. Para akong namatay. Wala akong iniisip, tanging ang mga larawan lamang ni Anya na tumatawa, tumatakbo sa niebe, yumayakap sa akin tuwing gabi. Lahat ay naglaho sa isang kulay abong ulap. Ngunit sa loob ng silid, isang tao lamang ang hindi pumayag na manalo ang pag-asa. Sumigaw si Dr. Marisa. Huwag hayaang mawala siya. Ihanda ang shock. Unang beses. Isang malakas na kuryente ang tumama sa munting katawan niya. Hindi bumalik ang pulso. Pangalawang beses. Muling nag-shock si Dr. Marisa. Bahagyang umangat si Anya at bumagsak. Hindi pa rin bumalik ang pulso. Narinig kong humihikbi ang nurse. Doc, higit sa 10 segundo na. Ngunit sumigaw si Dr. Marisa. Ipagpatuloy. May pagkakataon pa ang bata. Pangatlong beses. Tumunog ang shock.
umalingaw-ngaw hanggang sa pasilyo. Mahigpit kaming naghawakan ni Olga hanggang sa pumutla. Bahagyang nanginginig ang screen, lumabas ang isang maliit na asul na alon. Pagkatapos, isang pulso, pagkatapos ay 2 pulso. Sumigaw ang nurse. Tumitibok na ulit ang puso niya. Halos bumagsak ako, ngunit nagsisimula pa lang ang labanan. Mabilis na nagsalita si Dr. Marisa. Nasa pinakamahirap na posisyon ng bara, isang maliit na pagkakamali lang ay mabibiyak ang ugat. Mag-concentrate tayong lahat. Biglang naging matindi ang buong pangkat ng operasyon. Isang batang doktor ang nauutal. Dok, masyadong mataas ang panganib sa posisyong ito. Ngunit pinutol siya ni Dr. Marisa. Ang boses ay malamig, ngunit determinado. Kung hindi natin gagawin, mamamatay ang bata. Walang sinuman ang dapat manginig. Narinig ko iyon at nilamig ang buong katawan ko. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ko ang kanyang kamay na nagpasok ng catheter ng dahan-dahan, tumpak at nakakagulat na kalmado. Marami ang nag-iisip na ang kadakilaan ay nasa mamahaling makina, ngunit ngayon naintindihan ko na. Ang tunay na kadakilaan ay nasa puso at kamay ng Filipinong doktor. Tumawag ang isang nurse. Handa na ang balloon, sabi ni Dr. Marisa. Simulan ang ballooning. Huminga ako ng malalim. 1 segundo, 2 segundo, 5 segundo ang lumipas na parang isang buhay. Pagkatapos ay mahinang nagsalita si Dr. Marisa, ngunit ang bawat salita ay tulad ng tunog ng buhay. Ayos na, bukas na. Yumakap ako sa mukha at umiyak. Ang pangatlong himala ay isinilang. Bumukas ang pinto ng intervention room. Lumabas si Dr. Marisa. Ang kanyang mga mata ay bahagyang pula dahil sa tensiyon. Ang kanyang buhok ay basang-basa ng pawis. Ngunit ang ngiti sa kanyang labi, ang pinakamagandang ngiti na nakita ko. Sabi niya, ayos na si Anya. Ito ang pinakamapanganib, ngunit nagawa namin siyang mapanatili. Niyakap ko siya, hindi yakap ng lalaki sa babae, kundi yakap ng isang ama na alam na isang anghel ang nagligtas sa kanyang anak sa pangatlong pagkakataon. Napaluhod si Olga sa sahig ng pasilyo, nakatakip ang mukha at umiiyak ng malakas. Ang buong pasilyo ng ospital sa Pilipinas ay tila nakatayo. Tanging ang tunog lamang ng pulso ng aking anak ang unti-unting lumalakas na umalingaw-ngaw sa pintuan tulad ng isang awit ng buhay. At nagsimula akong mas maunawaan ang puso ng Pilipino. Sa bawat pagliligtas ng bansang ito sa aking anak, pakiramdam ko ay mas maliit ako ng kaunti, mas mapagkumbaba ng kaunti. Ang mga Pilipino, hindi lang nila iniligtas ang isang kaso ng sakit, tinuturuan nila ako. Isang lalaki na masyadong matagal nang nabuhay sa kayamanan at pagmamataas, na matutong yumukod sa kabaitan. Tiningnan ko si Dr. Marisa, tiningnan ang pangkat ng mga nurse na nakahinga na pagkatapos ng interbensyon at sinabi sa sarili, walang lugar sa mundong ito ang nagpabigat sa loob ko tulad ng Pilipinas. Ang pangatlong himala ay nangyari, ngunit hindi ko inasahan na ang paggaling pagkatapos ng pangatlong beses ay hindi lang magliligtas sa aking anak, kundi magliligtas din sa aking kaluluwa, isang lalaking dating nag-akalang alam niya ang lahat tungkol sa mundo. Pagkatapos ng pangatlong pagtigil ng puso, naging sentro ng atensyon si Anya hindi lang ng ospital kundi ng mga estranghero na hindi sinasadyang nakarinig ng kanyang kwento. Ang mga doktor at nurse ay dumadaan at binabati siya, nagtatanong na parang nakakita sila ng isang himala. At iyon talaga ang nangyari. Gumagaling si Anya bawat araw, nakakakain siya ng kaunting lugaw, mahinang ngumiti kapag nagkukuwento ako, at ang kanyang asul na mga mata ay nagiging malikot ulit. Ngunit sa ilalim ng kapayapaan na iyon, may isang bagay na mas malaki ang nagsisimula. Ang kuwento ng aking anak at ng ospital sa Pilipinas ay nagsimulang kumalat sa labas, lumampas sa hangganan, lumampas sa kontinente. Isang umaga nang buksan ko ang pinto ng silid, pagkatapos bumili ng lugaw, nakita ko ang isang batang lalaking Pilipino na nakatayo sa harap ng kama ni Anya, may hawak na lumang teddy bear. Ate, para sa iyo, para gumaling ka agad. Tumingala si Anya, mahiyain siyang ngumiti. Salamat, ang ganda. Tumawa ang bata at tumakbo, palayo na parang munting hangin. Tiningnan ko ang eksenang iyon at nakaramdam ng isang damdamin na mahirap ipaliwanag. Ang mga bata sa bansang ito, bakit sila napakabait,
at napakainit. Hindi nila alam kung sino si Ania. Hindi nila alam na nakikipaglaban siya sa kamatayan. Ngunit inabot pa rin nila ang kanilang kamay tulad ng dapat gawin ng isang tao. Isang matandang babae sa kabilang silid ang tumingin kay Ania at sinabi sa akin ng may malambing na boses. Napakalakas ng bata. Mahal siya ng Diyos, kuya. Lahat dito, nagdasal na malampasan niya. Yumuko ako upang magpasalamat. Hindi dahil sa etiketa, kundi dahil ang kanyang sinabi ay talagang nakabigat sa loob ko. Pagkatapos ng isang linggo, pagkatapos ng pangatlong pagtigil ng puso, isang grupo ng mga reporter ang lumitaw sa harap ng gate ng ospital. Narinig nila ang balita kung saan man na isang batang Russian ang iniligtas ng 3 beses sa loob lamang ng 6 na araw. Isang kwento na parang imposible. Isang batang doktor ang mahinang nagsabi sa akin, "Siguro gusto nilang interviewin si Dr. Marisa at ang inyong pamilya, kuya." Medyo nagulat ako. Interview? Bakit? Ngumiti ang doktor. Kasi po ang kaso ng inyong anak ay isang himala. Hindi lahat ng bansa ay magagawa iyon. Higit pa rito, ang kuwentong ito ay nagbibigay ng pag-asa sa maraming tao. Natahimik ako. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong kumirot ang aking puso, hindi dahil sa takot na mawala ang aking anak, kundi dahil sa pagmamalaki. Pagmamalaki kay Ania, ngunit higit pa rito, pagmamalaki sa mga Pilipinong nagligtas sa aking anak. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa Moscow. Ang boses ng isang pamilyar na reporter ang nasa kabilang linya. "Ivan, narinig namin ang balita tungkol sa iyong anak. Totoo ba na iniligtas siya ng Pilipinas ng 3 beses?" Sumagot ako, "Oo, hindi lang iniligtas kundi iniligtas sa mga kondisyon na tinanggihan ng maraming bansa." Natahimik sandali ang reporter. Pagkatapos ay sinabi, "Gusto naming ilabas ang kuwento sa primetime news. Kailangan marinig ng mundo ang kuwentong ito." Tiningnan ko ang labas ng bintana ng silid. Ang kalangitan ng Maynila ay may bahagyang sikat ng araw. Ang mga dahon ng gumamela sa bakuran ay kumikislap sa hangin. Naramdaman kong uminit ang aking puso. Oo, hayaan nating malaman ng mundo ang katotohanan tungkol sa Pilipinas. Nang gabing iyon, umupo ako sa tabi ng kama ni Ania. Hawak ang kanyang kamay. Nakatulog na siya, regular at mahina ang hininga. Nakaupo si Olga sa sofa, nakasandal ang ulo sa pader, nakapikit ngunit hindi mahimbing na natutulog. Ang buong silid ay nalunod sa mainit na dilaw na ilaw. Mahina akong nagsalita na parang sa sarili ko, "Pilipinas, salamat. Dahil tinuruan mo akong maging mapagkumbaba. Dahil tinuruan mo akong maniwala sa tao. Dahil iniligtas mo ang aking anak. Sa lahat ng inyong puso." Hindi pa ako nakapagsalita ng ganoon sa isang bansa. Nagpunta ako sa maraming bansa. Nagbayad ako ng malaking halaga. Nagtiwala ako sa pinakamodernong lugar, ngunit wala pang nagparamdam sa akin ng pasasalamat tulad dito. Isang simpleng bansa, ngunit mayroong mga pambihirang tao. Nang araw na iyon, habang naghahanda akong bumalik sa hotel upang maligo, isang batang doktor ang lumapit at nagtanong sa akin nang may pagtataka, "Kuya Ivan, bago kayo pumunta sa Pilipinas, inakala nyo ba na kaya naming gamutin ang bata?" Nagulat ako ng ilang segundo at sumagot ng totoo. Sa totoo lang, hindi. Natakot ako. Inakala kong dinadala ko ang aking anak sa isang lugar na walang sapat na kondisyon, ngunit ngayon, nahihiya ako sa pag-iisip na iyon. Tumawa ng malakas ang batang doktor. "Huwag kayong mahiya, kuya. Marami ring dayuhan ang nag-iisip niyan." Ngunit pagkatapos ay naunawaan nila. Hindi magpapatalo ang ospital sa Pilipinas. Nagkukulang lang kami sa pera, ngunit hindi sa puso. Ang pahayag na iyon ay parang pana na tumama sa aking puso. Nakipagkamay ako sa kanya. Isang mahigpit at puno ng paggalang na pagkamay. "Salamat sa inyo. Salamat sa pagliligtas sa aking anak. Salamat sa pagtuturo sa akin ng aral na nakalimutan ko, na ang tao ang pinakamahalaga sa lahat ng labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan." Nang gabing iyon bago matulog, nagising si Ania, tumingin sa akin at mahinang nagsalita, "Tay, bukas, gusto ko pong magpinta ng larawan para sa ospital sa Pilipinas." Ngumiti ako. "Ano ang gusto mong ipinta?" Mahinang sumagot si Ania. "Gusto ko pong magpinta ng isang napakalaking puso, dahil nakikita ko po na napakalaki ng puso ng lahat dito,
Tumingin ako sa malayo upang itago ang luha na dumadaloy. Hindi marunong magsinungaling ang mga bata at nakita ng aking anak ang bagay na hindi napapansin ng maraming matatanda. Pagkatapos ng pangatlong krisis, gumaling si Ania ng napakabilis na ikinagulat naming lahat. Ang mga vital signs na dating umaakyat at bumababa tulad ng mga alon ngayon ay unti-unting nagiging matatag. Bawat umaga, nagigising siya ng mas maaga, nakasandal sa unan, ang kanyang mga mata ay mas maliwanag, ang kanyang ngiti ay mas malinaw, at ang kanyang pisngi ay nagiging mapula ulit. Ang silid ng ospital na dating puno ng mabibigat na tunog ng makina ngayon ay naging mas magaan. Ang tunog ng krayola ni Ania na tumatama sa papel, ang kanyang maligayang pakikipag-usap sa nurse at maging ang mahinang tawa ni Olga habang pinapanood ang aming anak na nagkukulay. Akala ko, ang kaligayahan ay isang malaking bagay. Ngunit pala, sapat na ang makita kong gumaling ang aking anak. Isang hapon nang bumaba ang huling gintong sinag ng araw sa bakuran ng ospital, hinila ni Ania ang aking kamay. "Tay, tapos na po akong magpinta, tingnan niyo po." Yumuko ako upang tumingin. Sa papel ay may larawan ng isang napakalaking puso na napapalibutan ng 3 maliliit na bilog. Bawat bilog ay may larawan ng isang doktor na nakasuot ng puting blusa. Nagtanong ako, "Ano ang 3 bilog na ito, anak?" Sumagot agad si Ania. "Unang beses, pangalawang beses, pangatlong beses. 3 beses po akong iniligtas ng mga doktor, tay. Lahat po sila ay may malakas na puso. Ngunit si Doc Marisa po ang pinakamalakas." Natawa ako at niyakap siya sa aking dibdib. "Anak ko." Isang 8 taong gulang na bata ang gumamit ng pinakasimpleng salita upang ilarawan ang isang katotohanan na hindi nauunawaan ng karamihan sa mga matatanda. Ang pinakamalakas na puso ay pag-aari ng taong marunong magligtas ng puso ng iba. Pagkatapos ng 2 araw, nakatanggap ako ng higit sa 10 tawag mula sa Russia, Germany, Austria, at maging sa BBC. Gusto malaman ng mga mamamahayag ang tunay na nangyari. Nagtanong sila ng sunod-sunod. Totoo ba na ang batang Russian ay iniligtas ng 3 beses? Saang ospital sa Pilipinas ginawa? Totoo ba na ang operasyon ay tumagal lamang ng 13 minuto bawat beses? Ngumiti lang ako at sumagot, "Hindi ito himala, kundi puso ng Pilipino." Kaya kumalat ang balita tulad ng apoy sa damuhan. Ang CNN ay naglabas ng headline, "Filipino Doctors Perform Triple Life-Saving Miracle." Ang BBC ay nagpalabas sa prime time na may nilalaman, "A little Russian girl survives the impossible, saved by Filipino medical team." Tumayo ako sa gitna ng pasilyo ng ospital, tinitingnan ang lahat ng abala at nakaramdam ng kakaibang pagmamalaki. Hindi dahil sa ang aking anak ay lumabas sa balita sa buong mundo, kundi dahil ang buong planeta ay binabanggit ang Pilipinas ng may paggalang. Nang dumating ang reporter ng BBC sa ospital, gusto nilang interviewin agad si Dr. Marisa. Medyo nahihiya siya, inayos ang kanyang blusa at tumayo sa ilalim ng ilaw ng kamera. Nagtanong ang interviewer, "Doc, sa tingin niyo ba ay gumawa kayo ng himala ng 3 beses?" Mahinang ngumiti si Dr. Marisa, isang ngiti na napaka-Filipino, malambot, mapagkumbaba, ngunit puno ng kapangyarihan. "Hindi po kami gumawa ng himala. Ginagawa lang po namin ang pinaniniwalaan naming tama at hindi po kami sumusuko habang may pag-asa pa." Tumawa at humanga ang reporter. "Ngunit tatawagin iyan ng mundo na himala, Doc." Dahan-dahang sumagot si Dr. Marisa. "Kung ganoon po, sa tingin ko, nagmula ang himala sa mismong si Ania dahil lumaban po siya, hindi po siya nagpatalo sa amin." Sa sandaling iyon, nakita kong lumuha ang kanyang mga mata at naintindihan ko. Ang mga nakaraang araw ay hindi lamang pagsubok sa aming pamilya, kundi pagsubok din para sa mga nakasuot ng puting blusa. Nang gabing iyon, umupo ako sa tabi ng bintana ng ospital, tinitingnan ang mga ilaw ng Maynila na kumikislap tulad ng mga bituin na nahulog sa lupa. Dinala ng hangin ang amoy ng sampagita at maging ang tunog ng mga motorsiklo sa malayo. Tahimik akong nagtanong sa sarili. Bakit ang isang bansa na akala ko ay atrasado ay nagawa ang hindi nagawa ng buong Europa? Bakit ang mga taong may simpleng material na kalagayan ay may malakas na puso na nagligtas sa aking anak ng 3 beses ng sunod-sunod? Ipinikit ko ang aking mga mata
At sa unang pagkakataon mula nang dumating ako dito, sinabi ko ng malakas. Nagpapasalamat ako sa Pilipinas mula sa kaibuturan ng aking puso. Kinabukasan, nag-organisa ang ospital ng isang maliit na seremonya, walang malaking entablado, walang matingkad na kulay na ilaw. Tanging ang pasilyo lamang sa ikatlong palapag ang nilinis, may ilang sariwang bulaklak at ang simpleng ngiti ng mga nakasuot ng blusa, sabi ng direktor ng ospital. Ang kaso ni Ania ay patunay ng pagiging matiyaga ng Filipinong medikal na pangkat. Wala kaming pinakamodernong kagamitan, ngunit mayroon kaming mga pusong hindi marunong sumuko. Inanyayahan akong magsalita. Tumayo ako sa harap ng lahat, tiningnan si Dr. Marisa, pagkatapos ay ang mga nurse at teknisyan na kasama namin sa 3 labanan sa kamatayan. Napasamid ako. Nagpunta ako sa maraming lugar sa mundo. Naniniwala ako na ang modernisasyon ang nagpapasiya sa buhay. Ngunit sa Pilipinas, natutunan ko na ang tao mismo ang gumagawa ng himala. Salamat sa inyo, sa pagliligtas sa aking anak, at sa pagliligtas sa aking pananampalataya sa mundong ito. Pumalakpak ang lahat, hindi maingay, hindi mapagmalaki, kundi mainit na palakpakan tulad ng yakap ng isang malaking pamilya. Nang yumuko ako upang buhatin ang aking anak, papalapit kay Dr. Marisa, itinuro ni Ania ang puso na iginuhit sa papel at mahinang nagsalita. Doc Marisa, binibigay ko po sa inyo ang pusong ito dahil napakaraming beses po akong iniligtas ng puso nyo, hindi ko na po mabilang. Tumawa si Dr. Marisa, kumikinang ang luha. Aalagaan ko ito, tulad ng pinakamahalagang regalo. Natahimik ang buong pasilyo ng ilang segundo. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang palakpakan sa harap ng isang 8 taong gulang na bata na dumaan sa 3 beses na paghawak sa kamatayan, ngunit sapat pa ring mainit upang magbigay ng pasasalamat. Ang paggaling na ito ay simula pa lamang, ang mga pag-uusap, ang mga pagkikita, ang mga pagbabago sa akin mismo, at maging ang mga desisyon na magpapabigat sa 2 bansa. Pagkatapos ng higit sa 2 linggo ng sunod-sunod na pakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa wakas ay pumasok si Ania sa isang matatag na yugto ng paggaling. Unti-unting tinanggal ang mga IV at ang heart monitor ay ginamit na lamang para sa regular na pagsubaybay. Bawat umaga, mas maaga siyang nagigising, nakasandal sa unan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakikita ang sikat ng araw na tumatama sa silid. Hindi ko inakalang darating ang araw na makikita kong mahinang ngumiti ang aking anak kapag nakita ang araw. Ang init ng Maynila, ang bagay na inakala kong matindi at hindi komportable, ngayon ay maganda, tulad ng isang biyaya. Sa wakas, ipinahayag ni Dr. Marisa ang balita. Pwedeng lumabas na sa ospital si Ania. Sa umagang iyon, pumasok si Dr. Marisa sa silid ng may banayad ng ngiti. Hawak ang test results. Magandang balita. Kung mananatiling matatag ang lahat ng vital signs hanggang sa katapusan ng linggo, maaari na siyang umuwi. Itinaas ni Olga ang kanyang kamay sa bibig, umiiyak dahil sa kaligayahan. Totoo po ba, Doc? Makakauwi na po ba talaga kami? Tumango si Dr. Marisa. Mas mabilis siyang gumaling kaysa sa inasahan namin. Ang bata ay may malakas na espiritu at ang pag-ibig ng pamilya ang pinakamahusay na gamot. Tumayo ako at nakipagkamay sa kanya. Ang puso ko ay puno ng ginhawa at pasasalamat. Salamat, Doc. Salamat, Pilipinas. Higit pa sa masasabi ko. Nagmungkahi si Dr. Marisa ng isang maliit na aktibidad upang matulungan si Ania na masanay ulit sa paggalaw. Ngayon, subukan nating dalhin siya sa hardin para maglakad-lakad. Ilang minuto lang, ngunit makakabuti sa kanya. Binuhat ko si Ania sa wheelchair. Ngumiti siya, hinawakan ang mga handle ng wheelchair at nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita ang asul na kalangitan. Nang pumasok kami sa hardin, natigilan ako. Ang mga puting puno ng gumamela ay namumulaklak. Ang mga bulaklak ay mahinang nahuhulog sa sahig. Ang mga pulang gumamela bushes ay matingkad tulad ng maliliit na lampara. Ang tunog ng tubig na dumadaloy mula sa rock garden at ang tawa ng mga bata mula sa isang sulok ay lumikha ng isang kakaibang mapayapang tanawin. Hinawakan ni Ania ang petals ng gumamela. Tay, ang bango ng bulaklak. Tiningnan ko siya at pagkatapos ay ang hardin. Sa hindi sinasadya, tinanong ko ang sarili,
Bakit ang isang lugar na inakala kong may kakulangan ay maaaring maging napakalambot? Habang naglalakad kami sa tabi ng batong upuan, isang matandang babaeng Pilipino ang nakaupo at nagbabasa. Nang makita si Anya, ngumiti siya ng mahinahon. Gumagaling na ang bata, mahal siya ng Diyos. Isang batang nurse ang tumakbo papalapit, may hawak na baso ng buko. Uminom ka, anak, nakakabuti ang buko. Kumuha si Anya ng isang lagok at tumawa. Ang tamis, gusto ko ang buko. Tinanong ko ang nurse, binili mo ba? Babayaran ko. Iwinagayway niya ang kanyang kamay. Ay, hindi po kuya. Tanim lang po namin iyan sa likod bahay. Pinainom lang namin ang bata para masaya. Napatayo ako ng ilang segundo. Bakit ang mga Pilipino ay laging nagugulat sa akin sa pamamagitan ng maliliit ngunit emosyonal na mga bagay na tulad nito? Nang hapon, sinabi sa akin ni Olga, Ivan, napansin mo ba? Nagbago ka. Nagulat ako. Nagbago? Ako? Tumango siya. Dati, laging ka balisa, mainitin ang ulo at humihingi ng perpekto sa lahat. Ngunit dito, tila lumambot ka. Mas madalas kang nagpapasalamat. Mas madalas kang ngumingiti. Mas madalas kang nakikinig. Tumingin ako sa mga lumang gusali ng ospital. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa mga kupas na pintura. Dahan-dahan akong nagsalita dahil ang lugar na ito ang nagturo sa akin ng nakalimutan ko. Sa Moscow, sanay tayo sa kalamigan. Sa Europa, ang ospital ay lugar kung saan nagbabayad ang mga tao upang iligtas ang buhay. Ngunit sa Pilipinas, iniligtas nila ang tao sa pamamagitan ng puso bago isipin ang anuman. Ngumiti si Olga, namumula ang mga mata. Oo, ang lugar na ito ang nagligtas sa aming tatlo. Hindi lang si Anya. Nang sapat na ang lakas ni Anya, inanyayahan kami ni Dr. Marisa na maghapunan sa bahay niya. Malapit lang po ang bahay ko. Gusto ko pong tikman ni Anya ang lutong bahay na pagkain ng Pilipino. Hindi ko alam kung paano sumagot maliban sa sumang-ayon agad. Nang gabing iyon, dumating kami sa isang maliit na bahay na may berdeng hardin. Ang asawa ni Dr. Marisa, isang guro, ang nagbukas ng pinto at sinalubong kami ng may banayad ng ngiti. Ang hapagkainan ay simple, ngunit mainit. Sinigang na hipon, adobong baboy, at lalo na ang mabangong puting kanin. Kumain si Anya ng unang subo at sumigaw. Gusto ko po ito, mas masarap kaysa sa bahay namin. Tumawa ang lahat. Ang kapaligiran ng gabing iyon ay hindi tulad ng hapunan ng dalawang estranghero, kundi tulad ng hapunan ng matagal ng kamag-anak. Sa hapunan, tinanong ko si Dr. Marisa kung bakit pinili niyang maging doktor. Mahirap ang profesyon na ito, saan man. At sa Pilipinas, tiyak na mas mahirap. Inilapag niya ang chopsticks, nag-isip ng ilang segundo at mahinang nagsalita. Dahil noong bata pa ako, may sakit sa puso ang tatay ko. Mahirap ang pamilya at walang pera para sa paggamot. Namatay siya bago ako magsampu. Sa panahong iyon, nangako ako na magiging doktor ako upang walang sinuman ang mawalan ng mahal sa buhay dahil sa kahirapan. Natahimik ako, walang masabi. Siguro ang mga kwento na tulad nito ang lumikha ng mahiwagang kapangyarihan ng Filipinong doktor. Nang ibalik si Anya sa ospital ng gabing iyon, tumayo ako sa balkonahe, tinitingnan ang lungsod na kumikinang sa ilaw. Sinabi ko sa sarili, balang araw kailangan kong suklian ito. Hindi maaring matapos ang lahat sa mga salitang salamat. Tiningnan ko si Anya na mahimbing na natutulog sa kama, ang kanyang labi ay bahagyang nakangiti. Naintindihan ko na ang paglalakbay ng aming pamilya sa Pilipinas ay hindi pa tapos at ang mga bagay na darating ay magiging mas malaki kaysa sa lahat ng inakala ko. Sa umagang iyon, ang kalangitan ng Maynila ay kakaibang maliwanag. Ang mga ulap ay tila itinulak ng hangin upang ipakita ang asul na kalangitan. Ang sikat ng araw ay tumatama sa bintana ng silid ng ospital, bumabagsak sa mga mahahabang guhit sa sahig na pamilyar na sa amin sa loob ng maraming linggo. Hindi ko alam kung bakit, ngunit pakiramdam ko ay mas malawak, mas maliwanag at mas mainit ang silid ngayon. Iyon ang araw na lalabas na sa ospital si Anya. Maingat kaming tinulungan ni Olga na isuot ang kanyang asul at puting damit na may bulaklak na binili namin bago pumunta sa Pilipinas. Sa oras na iyon, inakala naming ito ay magiging isang maikling bakasyon.
Walang sinuman ang nag-akala na isusuot ang damit na ito sa araw na opisyal siyang bumalik sa buhay. Maganda ba ako, Tay? Umikot si Anya. Ang kanyang buhok ay bahagyang kumikislap. Natawa ako, namumula ang aking mga mata. Maganda. Pinakamaganda sa mundo. Pumasok si Dr. Marisa sa tamang oras, ngumingiti ng maliwanag. Aba, gumaling na si Prinsesa Anya. Tumakbo si Ania upang yakapin ang binti ni Dr. Marisa, mahinang nagsalita. Ayaw ko pong umalis. Doc Marisa, napakabuti niyo po sa akin. Hinaplos ni Dr. Marisa ang kanyang buhok. Ngunit kailangan mo nang umuwi, hindi ba? Sa susunod na pumunta ka sa Pilipinas, bumisita ka sa akin. Niligpit namin ni Olga ang aming mga gamit, hindi marami. Ilang damit, ilang maliliit na regalo mula sa mga nurse, at ang larawan ng puso na iginuhit ni Anya para kay Dr. Marisa. Ngunit ang pinakamabigat na bagay ay ang hindi nakikita. Ang pagmamahal. Akala namin ay pansamantala lang kami sa Pilipinas ng ilang oras, ngunit ngayon, pakiramdam ko ay may hindi nakikitang lubid na nakatali sa aking puso. Ang pag-alis ay naging napakahirap. Nang lumabas kami sa pasilyo, nakita ko ang lahat ng pamilyar na mukha na naghihintay. Si Nurse Sofia, si Dr. Alex, si Technician Ben, si Kuya Guard na laging nagpapatawa kay Anya. Lahat sila ay nakatayo doon, nakangiti sa amin. Lumaki ka sana, anak. Huwag mong kalimutang uminom ng gamot sa tamang oras. Sa susunod na pumunta ka sa Maynila para maglaro, huwag ka nang pumunta sa ospital. Umalingaw-ngaw ang tawanan sa buong pasilyo. Hindi ko napigilan, yumuko ako ng malalim. Salamat sa inyong lahat. Salamat, Pilipinas. Nang lumabas kami sa gate, biglang huminto si Anya. Lumingon siya at tiningnan ang lumang gusali na may pamilyar na mga bintana. Mahina siyang nagsalita. Tay, iniligtas ako ng lugar na ito. Ayaw ko pong kalimutan. Umupo ako at niyakap siya. Ako rin, anak. Hindi ko kailanman malilimutan. At sa sandaling iyon, naramdaman kong nagbago ng husto ang aking puso. Kung dati ay nagpunta ako sa Pilipinas ng may pag-aalinlangan, pagdududa at maging paghamak, ngayon ay umaalis ako ng may malalim na pag-ibig at pasasalamat. Tumawag kami ng taxi upang bumalik sa hotel at maghanda para sa paglipad. Ang matandang driver ay tumingin kay Anya sa salamin, nagtanong ng may mainit na boses. Gumaling ka na ba, Ineng? Sumagot ako, napakabuti. Salamat, Manong. Ngumiti siya ng mahinahon. Mabuti, mahal ng Diyos. Mahal ng mga Pilipino ang mga bata. Tumingin ako sa labas ng bintana, biglang uminit ang aking puso. Hindi lang mahal kundi iniligtas din ang buhay. Humarap ang driver, nagliwanag ang kanyang mga mata. Masaya na kami na nailigtas namin, kuya. Ang pagliligtas sa buhay ay paggawa ng mabuti. Isang simpleng pahayag ngunit nagpasikip sa aking lalamunan. Sa aking sariling bayan, ang pagliligtas sa buhay ay responsibilidad ng doktor. Sa maraming mayayamang bansa, ang pagliligtas sa buhay ay isang serbisyong medikal na may napakataas na halaga. Ngunit sa Pilipinas, ang pagliligtas sa buhay ay paggawa ng mabuti. Dalawang salita lamang, ngunit naglalaman ito ng buong pilosopiya ng buhay ng bansang ito. Nang makarating sa hotel, tumayo si Olga sa tabi ng bintana, tinitingnan ang traffic na abala. Sabi niya, Ivan, napansin mo ba? Mabilis mabuhay ang mga Pilipino ngunit marunong pa ring magmalasakit sa isa't isa. Ang lungsod ay abala ngunit malawak ang puso ng mga tao. Napakapalad namin na lumapag sa lugar na ito. Tumango ako. Hindi kapalaran, kundi tadhana. Sa huling gabi sa Maynila, nagising ako ng hating gabi. Tinitingnan ang aking anak na payapang natutulog. Tinitingnan si Olga na nagtitiklop ng mga damit. Bigla akong nakaramdam na kailangan kong gumawa ng isang bagay. Lumabas ako sa balkonahe. Ang hangin mula sa ilog Pasig ay mahinang umiihip. Ang mga ilaw ng lungsod ay tumatama sa tubig tulad ng mga gintong guhit. Ipinatong ko ang aking kamay sa rehas at bumulong na parang nagsasalita sa lupa at langit ng Pilipinas, salamat sa inyo. Iniligtas nyo ang aking anak. Nangangako ako na babalik ako hindi lamang upang magpasalamat, kundi upang gumawa ng mas malaking bagay, isang bagay na karapat-dapat sa kabaitan na ibinigay ng Pilipinas sa aking anak. Hindi iyon walang kabuluhang salita, iyon ay isang panata. Isang panata ng isang ama at ng isang tao na ginising ng Pilipinas.
Ang paglipad pabalik sa Moscow ng araw na iyon ay may dalang 3 tao na may 3 magkakaibang damdamin. Si Ania ay masigla dahil makikita niya ulit ang kanyang maliit na silid na puno ng mga laruan. Si Olga ay nakahinga na parang galing sa isang mahabang bangungot. Samantala, ako ay may dalang puso na hindi na ang puso ng lalaking umalis sa Russia ilang linggo na ang nakalipas. Sumakay ako sa eroplano bilang isang dating tao. Ngunit bumalik ako bilang isang bagong tao. Nang magsimulang umangat ang eroplano mula sa lupa, unti-unting lumiit ang lungsod ng Maynila. Ang mga ilaw ay tulad ng mga bituin na tumitingin sa lupa. Si Ania ay sumandal sa bintana, bumulong, "Tay, ang ganda ng lungsod na ito. Gusto ko pong bumalik dito, hindi para mag-ospital, kundi para maglaro." Nagulat ako. Tumawa si Olga, hinaplos ang buhok niya. "Siyempre, anak." Habang tinitingnan ko ang lungsod na iyon, ang lungsod na yumakap sa aking anak, ipinaglaban siya mula sa kamatayan, napasikip ang aking lalamunan. Naisip ko, hindi lang ikaw, Ania, babalik din ako. Bumukas ang pinto ng Sheremetyevo International Airport, ang malamig na hangin ay pumasok na parang gusto nitong lunukin ang init na dala ko mula sa Pilipinas. Ang niyebe ay puting-puti sa runway. Ang ilaw dito ay malamig at matalim, kabaligtaran ng init na iniwan namin. Nagmadali ang mga kamag-anak upang yakapin kami. Lahat ay nagtanong, "Ayos na ba si Ania?" "Diyos ko, anong nangyari? Bakit kayo pumunta sa Pilipinas para magpagaling?" Ngunit nang marinig nila ang kwento mula simula hanggang wakas, ang buong silid ay natahimik, hindi katahimikan dahil sa paggalang, kundi katahimikan dahil sa pagkamangha. Isang matalik kong kaibigan ang nagsabi, "Ivan, sinasabi mo sa akin na 3 beses siyang iniligtas mula sa pagtigil ng puso sa Pilipinas?" Sumagot ako, nang walang pag-aalinlangan, hindi lang iniligtas kundi iniligtas sila sa pamamagitan ng isang puso na hindi ko pa nakita sa anumang ibang bansa. Sa unang linggo, nakatanggap ako ng mga imbitasyon mula sa maraming malalaking TV channels, Russia 1, Channel 1 Russia, RT News, at maging sa malalaking pahayagan tulad ng Pravda, Izvestia, Rossiyskaya, Gazeta. Gusto nilang interviewin ang aming pamilya tungkol sa himala ng Pilipinas. Dinala ko si Ania sa studio ng Channel 1. Nang sumindi ang ilaw, nagtanong ang host, "Kuya Ivan, ano ang nagpaniwala sa inyo na ang Pilipinas, isang maliit na bansa sa Asya, ay makapagliligtas sa inyong anak nang tumanggi ang Europa at Amerika?" Tumingin ako sa kamera, sinabi ang bawat salita ng malinaw. Dahil sa Pilipinas, hindi tinitingnan ng mga doktor ang pasyente bilang isang pasanin, tinitingnan nila sila sa pamamagitan ng puso at hindi sila sumusuko kahit na 1% lang ang pag-asa. Natahimik ang audience. Mahinang nagsalita ang host. Sa tingin ko, kailangan itong marinig ng buong Russia at pagkatapos ay nangyari ang hindi ko inaasahan. Pagkatapos ng 2 araw ng interview, nakatanggap ako ng email mula sa Ministry of Health ng Russia. Ilang linya lamang ang nilalaman. "Gusto naming makipag-ugnayan sa inyo tungkol sa sistema ng kalusugan sa Pilipinas. Maaari ba kayong magbahagi ng karanasan at kumonekta sa mga doktor na nagligtas sa inyong anak?" Paulit-ulit kong binasa ang email na iyon. Ako, isang ordinaryong negosyante, ngayon ay inanyayahan ng gobyerno na magsalita dahil lamang sa mga Pilipinong gumawa ng isang bagay na hinangaan ng mundo. Naintindihan ko, nagsisimula pa lang ang lahat. Isang araw, nang bumagsak ang niyebe sa labas ng bintana, nakaupo si Ania sa aking kandungan, hawak ang teddy bear na bigay ni Nurse Sofia. Nagtanong siya, "Tay, bakit po magaling ang mga doktor sa Pilipinas? Bakit po hindi nila ako binitawan tulad ng ibang doktor?" Mahigpit ko siyang niyakap, mahinang nagsalita. "Dahil may malaki silang puso, anak." Nagtanong si Ania, "Tay, may malaki ba tayong puso?" Natahimik ako ng matagal, napakatagal. Pagkatapos ay ipinatong ko ang aking kamay sa aking dibdib. "Anak, natututo akong palakihin ang aking puso bawat araw at gusto kong tulungan ang maraming tao tulad ng pagtulong nila sa iyo." Ngumiti si Ania at sumandal sa akin. "Gusto ko rin pong magkaroon ng malaking puso. Gusto ko pong maging doktor para magligtas ng buhay, tulad ni Doc Marisa." Ang pahayag na iyon ay parang pana na tumama sa aking puso. Isang malambot ngunit malakas na pana. Nang gabing iyon, nang natutulog na ang lahat,
Lumabas ako sa balkonahe. Ang hangin ng Moscow ay malakas at malamig na humihiwa sa balat, ngunit sa aking puso ay may apoy. Naalala ko ang sinabi ni Dr. Marisa. Naalala ko ang ngiti ni Nurse Sofia. Naalala ko ang bawat taong nagligtas sa aking anak ng walang inaasahang kapalit. Naisip ko ang isang mundo kung saan ang mga mahihirap na bata ay walang pagkakataong iligtas. Naisip ko ang mga pasyente sa aking sariling bayan na naghihintay dahil sa kakulangan ng doktor at kagamitan. At pagkatapos ay narinig ko ang sarili kong bumubulong. Ivan, oras na para suklian ang utang na loob. Tumayo ako nang matagal sa harap ng kalangitan sa gabi. Pagkatapos, gumawa ako ng pinakamalaking desisyon sa aking buhay. Isang desisyon na ikagugulat ng buong pamilya, ng buong Russia at maging ng Pilipinas. Isang desisyon na magpapatuloy sa mahiwagang kuwentong ito. Pagkatapos ng maraming araw ng pag-iisip, alam kong hindi na ako mabubuhay tulad ng dati. Iniligtas ng Pilipinas ang aking anak, iniligtas ang aking kaluluwa, at maging ang aking pananaw sa mundo. Ang ganoong kabutihan, kung sasabihin ko lang ang salamat, ay masyadong maliit. Umupo ako nang nag-iisa sa aking opisina. Nasa mesa ang mga medical records ni Ania, ang printout ng balita ng BBC at maging ang larawan ng puso na iginuhit ng aking anak para kay Dr. Marisa. Ang mga kulay ng bata ay tila nagpapaalala sa akin ng kailangan kong gawin. Binuksan ko ang aking laptop, nanginginig ang aking kamay hindi dahil sa takot kundi dahil sa labis na damdamin. At pagkatapos ay sumulat ako ng isang mahabang liham, ipinadala sa 3 lugar: Ministry of Health ng Russia, Ministry of Health ng Pilipinas, at kay Dr. Marisa. Nagsimula ang nilalaman ng liham sa isang pangungusap. Oras na para magtayo tayo ng tulay sa pagitan ng dalawang bansa, ang tulay ng buhay. Pagkatapos lamang ng 1 linggo, inanyayahan ako sa isang pulong sa Ministry of Health ng Russia. Sa malaking silid, naroroon ang mga pinuno ng medikal na industriya, mga eksperto sa cardiology, at maging ang mga kinatawan ng mga nangungunang ospital. Tumingin sa akin ang ministro at nagsabi, "Kuya Ivan, napanood namin ang kwento ni Ania. Hindi lang iyon himala kundi isang babala sa aming sistema ng kalusugan. Ano ang gusto mong imungkahi?" Tumayo ako, inilabas ang papel na inihanda ko. Gusto kong magtayo ng isang ospital na pinagsama ng Russia at Pilipinas, isang lugar na libreng magpapagaling sa mga bata na may congenital heart defects at malubhang sakit na pinagsasama ang mga doktor ng dalawang bansa, lalo na ang mga Pilipinong doktor, ang mga nagligtas sa aking anak. Natahimik ang silid. Walang ingay. Pagkatapos ay sumandal ang ministro sa upuan. Matapang ang ideyang ito, ngunit nakikita ko ang puso sa loob nito. Hindi pa nakikipagtulungan ang Russia sa Pilipinas sa ganitong paraan. Ngunit sinusuportahan ko, nagsimulang magtalakay ang mga eksperto. Sabi ng isa, kung magagawa ng mga Pilipinong doktor ang mga kaso tulad ni Ania, kailangan nating matuto mula sa kanila. Tumango ang isa pa. Hindi lang ito pakikipagtulungan sa medisina, kundi isang pagkakataon para baguhin ang paraan ng ating pagtatrabaho. Alam kong nagsisimula nang lumaki ang aking desisyon. Nang gabing iyon, nang umuwi ako, binuksan ko ang email at nakita ang tugon ni Dr. Marisa. Sumulat siya, "Minamahal na Kuya Ivan, nabasa ko ang inyong mungkahi. Hindi ko inasahan ang ganoong kalaking bagay, ngunit kung makakatulong ito sa ibang mga bata, handa ako." Kami sa Pilipinas ay naniniwala na ang pagliligtas sa isang buhay ay paggawa ng napakaraming mabuti. Ipinatong ko ang aking kamay sa screen. Ang mga salita ay simple, mapagkumbaba, ngunit naglalaman ng napakalaking kahulugan na nagpaiyak sa akin. Pagkatapos ng ilang linggo, bumalik ako sa Maynila. Ngunit hindi na ako ang desperadong ama na tumatakbo upang maghanap ng buhay para sa kanyang anak. Bumalik ako bilang isang taong may dalang pangako. Nang bumaba ako sa Naya, naramdaman ko ng malinaw ang isang bagay. Umuuwi ako, hindi naglalakbay sa isang hindi pamilyar na lugar. Sinalubong ako ni Dr. Marisa at ng pangkat ng ospital sa gate. Tumakbo si Ania upang yakapin si Dr. Marisa ng mahigpit. "Doc Marisa, malakas na po ako. Bumisita po ako sa inyo." Tumawa siya, hinaplos ang buhok ng bata. "Alam ko. Sinasubaybayan ko ang balita mo araw-araw." Pumasok kami sa maliit na meeting room ng ospital, isang mahabang mesa,
ilang tasa ng mainit na tsaa, bahagyang amoy ng sampaguita. Inilatag ko ang plano sa mesa. Gusto kong magtayo ng isang Filipino-Russian hospital sa Russia at gusto kong lumahok ang pangkat ng mga Pilipinong doktor sa training. Dr. Marisa, gusto kong ikaw ang mamuno sa programang ito. Natahimik ang buong silid. Tiningnan ako ni Dr. Marisa nang walang sinasabi sa loob ng ilang segundo pagkatapos ay ngumiti siya. Ang ngiti ay mainit tulad ng araw sa paglubog. Hindi ako ang pinakamagaling, ngunit kung makakatulong ito upang magligtas ng mas maraming bata, gagawin ko. Nag-organisa kami ng isang maliit na press conference sa ospital. Dumalo ang mga reporter ng Pilipinas, Russia at maraming ibang bansa. Tumayo ako sa harap ng podium at nagsalita ng may matatag na boses. Ako, si Ivan Volkov, ay nagdedeklara ng pagtatatag ng Pondo ng Puso ng Pilipino-Russian. Ang pondo ay magpopondo sa pagtatayo ng isang libreng ospital para sa mga batang may sakit sa puso. Nagsimula ang lahat dahil sa 3 beses na pagliligtas ng Pilipinas sa aking anak. Pumalakpak ang mga reporter. Ang ilan ay lumuha. Tumayo sa tabi ko si Dr. Marisa, walang sinabi. Ipinatong lang ang kanyang kamay sa balikat ni Anya. Sa sandaling iyon, alam kong ang aking puso ay lubos ng pag-aari ng lugar na ito. Nagsimula ang pakikipagtulungan, naaprubahan ang plano, pinalakas ng media ang kaganapan, ngunit para sa akin, ang pinakamahalaga ay hindi ang reputasyon o pera. Ang pinakamahalaga ay ang pangako na tinupad ko. Ang puso ng aking anak ay iniligtas sa Pilipinas. At ang aking puso ay mananatili upang magligtas ng ibang mga bata. Ang proyekto ay nagsimula ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Mula sa Pilipinas, si Dr. Marisa, kasama ang 4 na batang doktor, ay nagpunta sa Russia upang mag-survey. Sa Moscow, naglaan si Ivan ng malawak na lupa na matatagpuan sa gitna ng City Medical Center na inilaan para sa bagong ospital. Ang disenyo ng ospital ay hango sa estilo ng Pilipinas. Hindi masyadong maganda ngunit optimized para sa pagpapagaling. Malawak na pasilyo, recovery room na malapit sa operating room, at lalo na ang therapy garden na katulad ng hardin kung saan naglakad-lakad si Anya. Ang balita ay nagdulot ng shockwave sa media ng 2 bansa. Maraming pamilya sa Russia na may sakit sa puso ang dumating upang mag-sign up kahit na hindi pa tapos ang ospital. Sinabi lang ni Ivan, libre. Lahat ng bata ay may karapatang mabuhay. Nang magbukas ang ospital, malamig ngunit maliwanag ang sikat ng araw sa Moscow. Ang mga bandila ng Russia at Pilipinas ay magkatabing winawagayway. Umakyat sa entablado si Anya, na ngayon ay ganap ng gumaling. Maikling nagsalita si Dr. Marisa. Dinala namin sa Russia ang pinakamahalagang bagay ng Pilipinas, ang pusong hindi sumusuko. Nagtapos ang seremonya sa mahabang palakpakan na umalingaw-ngaw sa buong bakuran ng ospital. Sa unang buwan lamang, tumanggap ang ospital ng higit sa 100 kaso ng malubhang sakit sa puso. Maraming bata ang matagumpay na naoperahan. Tinawag ito ng media ng Russia na pagpapalawig ng himala ng Pilipinas. Tumayo si Ivan, tinitingnan ang mga operasyon sa monitor. Dahan-dahang gumagaan ang kanyang puso. Bawat batang gumaling ay patunay ng halaga na dinala ng Pilipinas. Bumalik si Ivan sa Maynila ulit, dala ang isang delegasyon ng mga doktor ng Russia upang mag-aral. Sa lumang ospital kung saan iniligtas si Anya, tinanggap sila ng mga Pilipinong doktor na parang pamilya. Tumakbo si Anya upang yakapin si Dr. Marisa. Doc, malakas na po ako. Ang ospital namin sa Russia ay kamukha po ng lugar na ito. Tumawa si Dr. Marisa. Kung ganoon, lumipad na talaga ang puso ng Pilipino sa Russia. Itinatag ang programa ng pagpapalitan ng doktor. Maraming batang doktor na Pilipino ang nagpunta sa Russia upang mag-aral ng bagong teknolohiya. Ang mga doktor ng Russia ay pumunta sa Pilipinas upang mag-aral ng mga kasanayan sa pagliligtas sa mahihirap na kondisyon. Nagkomento ang isang internasyonal na pahayagan, bihira ang isang proyekto na ang core ay hindi nasa ekonomiya o politika kundi nasa puso ng isang bata. Pagkatapos ng 3 taon, dinala ni Ivan si Anya, na ngayon ay 10 taong gulang na, pabalik sa Maynila. Bumaba siya sa airport, huminga ng malalim. Tay, pakiramdam ko, umuwi ako. Tiningnan ni Ivan ang lungsod na kumikinang sa ilaw,
Ang kanyang puso ay puno ng hindi maipaliwanag na pasasalamat. Tama, aniya. Ito ang tahanan ng ating puso. Nang tumayo siya sa harap ng lumang ospital, ipinatong ni Ivan ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, mahinang nagsalita, "Dahil sa Pilipinas, muling nabuhay ang puso ko." Ang kwento sa pagitan ng isang pamilyang Russian at ng isang ospital sa Pilipinas ay hindi kwento tungkol sa teknolohiya, makina o pera. Ito ay kwento tungkol sa kabaitan, tungkol sa mga simpleng Pilipino na may malakas na puso na humanga sa buong mundo. Isang maliit na babaeng doktor, ngunit nanindigan sa harap ng kamatayan, ang mga tapat na nurse sa bawat lugaw, bawat baso ng buko, isang lipunan kung saan ang mga estranghero ay nagbibigay ng init sa isa't isa tulad ng pamilya, hindi kailangang sabihin ng Pilipinas na dakila sila. Pinatunayan nila ito sa pamamagitan ng aksyon at iyon mismo ang nagpagulat sa buong mundo. Kung ang kuwentong ito ay nakabigat sa loob ninyo, mangyaring mag-iwan ng komento upang ibahagi ang inyong mga iniisip. I-like ang video upang kumalat ang kuwentong ito sa mas maraming tao. Mag-subscribe sa channel upang hindi makaligtaan ang mga kuwento ng tao, pagmamalaki ng Pilipinas sa susunod na mga episode. Ang bawat interaksyon ninyo ay ang motibasyon upang ipagpatuloy namin ang pagkukuwento ng magagandang kuwento tungkol sa aming bansa.